Eh baka tanungin pa ni Justice, ano suot mo nung naghatid ka? Louis Vuitton o Prada? Tapos pag namali ka ng sagot, may doubt na agad yun. Oo, di ba si Justice, no? Eh sa tagal Tama. nangyari nun, minsan mapapaisip ka na rin talaga kung kailan yun eh. Oo, kailan lang. Nung naghatid ka, ano ang suot na tsinelas nung Naku, caretaker? ang hirap naman yata kung pati sinelas, kailangan alam ko. Pero alam mo sa nangyayari kasi ngayon, parang ang dating eh. Yung Sandigan Bayan eh. Sandigan. Nitong mga naaakusahan sa pandarambong. Hintayin natin. Hindi Oo. sandigan nating mga mamamayan. Ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Tama. Pero hanggang ngayon, no? Pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. O eto mga kadonatics, tinodo na talaga ni Congressman Kiko Barsaga ang pagpapatalsik kay BBM. It's either him or BBM mga kadonatics ang mapatalsik sa pwesto. No in between. Ganyan talaga yung sinabi niya mga kadonatics. At eto, DJ Cha and Ted Filon, may matinding sinabi mga kadonatics patungkol sa mga inakusahan sa flood control project. Baka daw ang makukulong lang mga kadonatics ay yung may hinang abogado. Nako naman. Nakadepende pala sa abogado mga kadonatics ngayon kung makulong ka or hindi. Kasi yung iba, yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, nako, mas may matinding at mahal na abogado sila mga kadonatics. Habang yung nasa baba lang, hindi masyadong ma-afford. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Okay, basahin mo muna natin yung statement ni Congressman Kiko Barsaga. Eto, kita niyo naman sa screen, di ba? Either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There's no in between. It will end this month. That is 29 minutes ago mga kadonatics. Grabe. Ano sa tingin nyo? Ha? Comment down below. Talagang tinodo niya ng mga kadonatics. Totoo naman talaga. And I fully support Kiko Barsaga for this mga kadonatics. I mean, he is the only one in Congress who can actually say this mga kadonatics. May mga kaalyado naman tayo doon, no? Mga Duterte Black. Pero napaka-vulgar talaga itong si Kiko Barsaga, which what we like and what we want right now mga kadonatics. Yung santong dasalan ngayon mga kadonatics, it seems like it's not working anymore. Hindi na e-epekto ito sa mga kumag na mga magnanakaw na napakakapal ng mukha mga kadonatics. Kaya santong paspasan is what we want right now. Kaya yung mga peaceful rally would not take any effect anymore mga kadonatics. Kaya probably for me it's useless. And other analysts also mga kadonatics mentioned about it na useless yung mga peace rally kasi many times I said this before na wala pa rin patutunguhan, walang epekto di yung mga peace rally natin. Well, this one is a little bit harsh but this is what they want. Kaya nga grabe yung patok ng charisma ni Tatay Digong noon mga kadonatics because he had this statement na sabi niya, if they don't hear me with what the good words I said, well, they probably might hear me with the bad words I say. So mga kadonatics, anong nangyari? He was known internationally mga kadonatics. Most international news mga kadonatics that time have reported about Tatay Digong. Kaya yun, eto talaga yung kailangan nila mga kadonatics. At alam nyo ba, ginaya pa yun ni Bongbong Marcos? Nag-PI pa si Bongbong Marcos mga kadonatics sa during, if I'm not mistaken, during the Christmas greetings. Kasi you're obliged as a president to give Christmas greetings to the Filipinos. At yun mismo yung sinabi niya mga kadonatics. Kasi soft-spoken daw talaga siya. Ngayon, nag-PI siya doon sa greetings na yon. Of course mga kadonatics, naging viral. Gaya-gaya talaga. Ito na mga kadonatics, panoorin natin si DJ Cha and Ted Filon. Depende siguro sa gising ng Justice o depende po sa pakiusap ng abogado naglalakad Ayun yung magiging lang. panuntunan. Kasi Tama. usually po, ang sinasabi ng mga huwes, kapag masyadong detalyado at tugman-tugma yung mga testimonya ng testigo, sinasabi nila, mukhang kaduda-duda, baka rehearsed, di ba? Baka planado. Pero pag may magkakaiba, sinasabi naman nila, ang dali lang, hindi kayo magkapareho ng kwento eh.
Hindi mo sila maintindihan. Depende Wala. na siguro sa kung sino nasasakdal. In this case po, doon sa pinakahuling acquittal, ang sinasabi po doon, magkaiba ang kwento nitong testigong ito sa testigong ito. Sabi niya, 3 beses nagbigay ng pera. Sabi nito, 2 beses lang. Oo. Sabi ni Wait, wala ka talagang papuntahan mga kadonatics. There's no in between nga talaga. ito, ganito. Well, Kasi nga po din, una, ang tagal na po din ng kaso. Pangalawa, hindi talaga nagkatugma. Dahil daw doon, may doubt na kaagad. So, dismiss yung kaso. kasi nga dapat patunayan beyond reasonable doubt. So, yung doubt na yan, mukhang may So, doubt isang tayo doubt sa mga lang. maestrado. Ayun lang ang matindi doon. Ha? Kaya yung doubt na yan, tuloy, may doubt Anyway. ako ngayon kung may mapapanagot dito sa flood control scandal. See mga kadonatics, that's the reality now. Kung hindi magkatugma mga kadonatics, dismiss. Kung magkatugma din naman yung mga pinagsasabi nila, scripted, planado. Wala ka talaga. Now, it goes down kung sino ang mas malakas na abogado. Kung sino ang mas malakas na maestrado mga kadonatics. Ganyan na ngayon ang kalakaran. Wala na talaga tayong patutunguhan nito. Di ba? May mga kasong na-dismiss dahil hindi nakatugma yung statements ng witnesses. Dito po mga kapatid na sinasabi, may mga nagbigay ng pera, naghatid ng pera doon sa mga Ayan. Elias. Pero sinasabi po noong mga mismong umaamin na, na nag-ipon ng pera na cash at naghatid, na inihatid ko yan, ito yung address, sometime in this year. So anong buwan kaya ito? Hindi masyado matandaan. Between this month, may duda na kaagad. Di mo matandaan yung saktong peche. Baka tanungin pa ni Justice, ano suot mo nung naghatid ka? Louis Vuitton o Prada? Tapos pag namali ka ng sagot, may doubt na agad yun. Oo, di ba si Justice, no? Sa tagal Tama. nangyari nun, minsan mapapaisip ka na rin talaga kung kailan yun eh. Oo, kailan nangyari? Tapos minsan mga kadonatics, pag napaka-detalyado, alam mo yung dates, ang oras, kung saan talaga nangyari, kung anong nangyari. Nako, baka sabihin na, ay nako, gawa-gawa nyo lang yan, scripted. Saan tayo pwesto nito? So kung mahina ka mga kadonatics, kung may kakaso sa'yo na mayaman at wala kang budget for a lawyer or maybe hindi masyadong mahal yung lawyer na kukuha mo, talagang matatalo ka mga kadonatics. Ganyan ang laruan ngayon. Di ba? Oo, so parang ang dating niyan naman, Sige, nung naghatid ka, ano ang suot na tsinelas nung naku, caretaker? ang hirap naman yata kung pati sinelas, kailangan alam ko. Pero alam mo sa nangyayari kasi ngayon, parang ang dating yung Sandigan Bayan Sandigan nitong mga naaakusahan sa pandarambong. Hintayin natin. Hindi Oo. sandigan nating mga mamamayan. Hintayin natin. Hindi na bayan. Oo, Hindi na sandigan ng bayan mga kadonatics, sandigan ng mga korap. kapatid. Wag naman sana ganoon. Opo, Sana pero- naman dito sa mga susunod, umayo na sa atin. Pero ito Oh, kapag po naglabas ng arrest warrant man ang Sandigan Bayan, kasi nga siguro may pressure sa kanilang tao, sigurado po may question ka agad dyan sa arrest warrant na yan. Kung walang piyansa ang sasabihin dyan, agad tatakbo yan. Ng hukuman, questioning ka agad yan, malamang sa Supreme Court. Kung talaga bang may basihan yung arrest warrant at kung talaga bang walang piyansa. Alam mo naman sa atin, dito, ang mga makapangyarihan kapag nasa sakdal, talaga naman, ang mga kinukuhang mga abogado niyan ay pinakamamahal. Sa Yan laki ng mga ninakaw nila, di ba? kaya nga ang napaparusahan lang dito yung maliliit ang ninakaw Yung mga 80 mil lang ang ninakaw. Di ba? Nako. Nagkakaw ng gatas ka mo. Oh, yung sige. pa isa. Nako! O, Totoo talaga mga kadonatics nung nakarang araw lang. Si tatay mga kadonatics nakasuhan dahil nagnakaw ng mangga. Tapos nung isa mga kadonatics bigas. Tapos basta dali mga kadonatics. Wala nang kaso agad, kulong agad. Walang hustisya. Totoo nga yung kanta. Ang hustisya ay para lang sa mayaman. Nako. Kawawang Pilipinas, kawawang mga Pilipino mga kadonatics. Kung hindi maka-afford ng lawyer,
The only option you have is to go to jail without a trial, mga kadonatics. Well, anyway, may libreng abogado din naman tayo, mga kadonatics, sa mga hindi makaka-afford, pero I don't think they would do their best para ipaglaban ka. Di ba? Ganun naman talaga. So, while the other end, mga kadonatics, ay talagang napakamahal ng lawyer, napakalaking gasto para makuha ng matitinding lawyer. Ay, syempre, your probability of winning is too low, mga kadonatics. At eto, mga kadonatics, isang batikang political commentator. Si Romualdez daw talaga ang pinakakurakot sa Pilipinas. Panoorin natin. SM9. There is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan. There is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, no? Ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan, pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez? No? Tama. Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba naman yung siya yung punot dulo ng Pagka-PI talaga ng Pilipinas. kasakiman na PI ang ito Pilipinas, dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya yung nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Tinrabaho ng mga kongresista. Stories have connected us. Matagal na rin nung magkaroon po ng investigasyon, huling investigasyon, siguro mga month na ba? Isang buwan na ba o mahigit o more or less? Isang buwan na pong walang pagdinig dyan po sa Senado, kaugnay nga po dito sa maanumalyang flood control projects. Pero meron tayong naririnig, isa doon is pagbabalik ni Senador Ping Lacson. Isa pa sa ating mga narinig, possible na maliban doon sa is bubuksan na rin yung farm to market road. Unang-una, anong nakikita nyo po ba rito? Bakit medyo tumagal? Anong basa nyo po dito? At may kaugnayan din po ba ito sa mga pangyayari ngayon? Pagkakaluklok sa ombudsman, bagong ombudsman, tapos yung ombudsman nagbigay ng mga pahayag against dito kay Senador Villanueva, against kay VP Sara Duterte, pagbuklat muli ng ng issue doon sa Formally at sa marami pa. Nakikita nyo ba na may kaugnayan ang lahat, Ginong Ibi? Actually, no? Yes, Meron. may kaugnayan yan lahat sila, no? Paul and Admart, mga kababayan. But unang-una, kaya medyo natagalan sila, no? Ang hinala ko diyan, talagang na-overwhelmed lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon, no? Even yung bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, ay ilang beses nang sinabi niya na talagang very overwhelming at makikita mo nga na ang kaibahan ng kanyang itsura before he was appointed as DPWH Secretary hanggang ngayon na ilang linggo pa lang siya at yan naman ay kinumpirma na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at yun na nga, pinangalanan nga ni Mayor Magalong ang the names that must be mentioned na mention na nga ni Chis Escudero, yun kay Martin Romualdez at Zaldico. Maliban dyan, yung ICI ay talagang natulala sila and they do not know where to start and where to even begin. Admar and Paul. Sabi na nga ni dating DPWH Secretary Babe Singson at ni Justice Reyes, talagang the scale and the magnitude of the corruption, the systematic corruption is just unbelievable, no? And again, I may have to say this, the flood control anomaly is just the tip
of the iceberg Nako. dyan sa DPWH, no? You have, kanina nga, na-mention mo yung farm to market roads na anomalya din. Yan, talagang maanomalya yan. Kasi yung opening of farm to market roads sa Admar and Paul, no, kung hindi nalalaman natin ng ating mga kababayan, isa din yan, katulad din yan ng rock netting at silting, no, or desilting. Kasi nga, nagko-compute ka lang kung ilang cubic meters ang bubuwagin mo sa isang bundok para ma-open yung isang farm to market road or even a provincial road. Halimbawa, i-estimahin nila ng 100,000 cubic meters when in actuality, in reality, kalahati lang, 50,000 cubic meters lang pala ang amount of lupa na tatanggalin mo to open the road. Iyan talaga, dyan, katulad din ng rock netting, no? At katulad din ng desilting, na yung nililinis yung mga ilog from silt and mud. Hindi mo yan ma-quantify talaga kasi halimbawa, yung 1 kilometro ng riverbed, paano mo yan sasabihin na 100 metric or cubic meters of mud or silt ang kukunin mo dyan? Ganon din yan. Nandyan din yung corruption dyan. Again, they are probably overwhelmed by the massive corruption and the scale and magnitude and the people involved. Admar and Paul, no, kasi ang involved dyan hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi Mas lang matataas sa pwesto pa. kung ilan dyan sa DPWH. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno, no, na kasama doon sa project proposal, project approval, release of the budget, implementation, validation, audit, and even permissions from the local government units, lahat yan involved, Admar and MJ. Grabe. Paul. Wait lang mga kadunatics, grabe talaga, no? Alam nyo ba kung hindi bumaha sa Pilipinas, kung natural lang na phenomena ang nangyari mga kadunatics, like normal flooding, hindi umabot sa mga kalsada yung flood mga kadunatics, no one would question this flood control project. And this issue would never even existed mga kadunatics, would never even tackled. Pero nagiging silver lining talaga yung flood ng mga kadunatics kasi look at that, anong nangyari? Though may mga kababayan tayong naapektuhan, pero in the other side of the coin, enormous corruption na nangyayari sa bansa na bulgar. Kung wala yon, kung katulad sa ibang bansa mga kadunatics na normal lang yung flooding nila every time may bagyo, wala. Magpapatuloy itong mga satanas sa pangungurakot mga kadunatics. No one would ever question and even know it mga kadunatics. Kanyan ka tindi. God has different ways of, revealing things. At eto mga kadunatics. Buti na lang, no? Buti na lang talaga na reveal. Kasi kung wala, ang kawawang vice presidente at yung mga kaalyado niya ang binusisi na ngayon. I mean, binusisi na noon, pero hindi yan titigilan. Si Zaldico at Romualdez, nasa pwesto pa rin yan. Buti na lang talaga nangyari ang mga flooding. Sir EB, nabanggit nyo nga maraming mga involved. At nakikita nyo rin po ba na ang dahilan kung bakit natatagalan ito is sa dami ng involved at itong mga involved na ito ba ay mga high personality? Kaya mabagal or ang napapansin, merong mga paglilihis. Kaya ganito na lang yung sitwasyon. At nakikita nyo po ba na kung kukonti at hindi mga matataas na opisyal ang involved, kakayanin talaga ito, kung gagamitin lang ng tama, kakayanin ba ng gobyerno sa kanyang mga kapangyarihan na mag-imbestiga lahat ng kanyang mga powers para meron agad matumbok kung sino ang salarin, Sir EB? Kaya. Again, no, there is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, no, ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez
Tama. Si Saldico pinangalanan pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba Grabe. naman yung siya yung punot dulo ng kasakiman na ito dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya yung nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Ang magpinsan talaga, grabe. Sobra. Tinrabaho ng mga kongresista. Nagpulong ang dalawang chambers, no, sa Bicameral Conference Committee. And then, ang hindi napapansin, at ito'y dapat ipatawag din sa ICI, unbeknownst to many, there is a shady office in Malacanang. Ang tawag dyan, ewan ko kung ganito pa ba rin yung pangalan dyan, ang tawag dyan is the Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. I don't know kung ano ng pangalan dyan. Directly under the office of the President, sila ang nagtatrabaho, no? Ang trabaho sana nila is parang compressed version of the LEDAC, no? Yung Legislative Executive Development Advisory Council of some sort, no? Sila yung liaison niyan from the office of the President doon sa chambers, no? Doon sa ating mga mambabatas. Kasi alam naman natin, meron talaga yung quid pro quo I scratch your back, you scratch mine. So sabihin na, okay, wag mong i-veto to, Mr. President, pero okay, susuportahan ka namin dito, hindi namin tatanggalan dyan. Yan eh. So, I doubt kung hindi alam ni Bongbong Marcos ang mga nangyayari dyan. And precisely also because first cousin niya si Martin Romualdez. So talagang nililihis, no? At pilit na pinawalang sala itong si Bongbong Marcos, Admar. At sa mga nagaganap na ito nga ngayon, the courts will be overwhelmed, no? Hindi yan. Tingnan mo yung PDAF cases, 11 years, no, before magka-desisyon ang Sandigan Bayan. I think dapat meron itong special court I don't know how the mechanism would work. Kasi nga yung ICI kulang yan sa ngipin Kaya nga nag-present sila na dapat it should be legislated. Kasi you cannot convict or conduct a thorough and in-depth investigation pag walang hindi nakaangkla sa isang batas ang mandato ng isang ahensya, in this case the ICI, Admar. So I think the courts will be overwhelmed. Dapat madaliin na nila ang pagsampa ng mga kaso. At least may nasampahan na, no? Para kumbaga to follow na yung mga and going back to the contractors, we are only concentrated on the Discayas and a few others. Pero 15 yung mga contractors na involved dyan. In fact, yung QM Builders na number 3 or 4 ay hindi na natin magilap, hindi na natin naririnig yung pangalan ng Alan Quirante. Again, Admar and Paul, no, this is not just a circus that's going on now. It's like chaos, no, all over. Andyan na yung DPWH na nasunog, which now NBI is suggesting na there's also a possibility of arson. Sinasabi nila, Bureau of Statistics and Standards lang yung nasunog. Pero ang hindi nila sinabi, opisina yon ng DPWH Region 4B ata yon, at nandun yung mga dokumento ng mga flood control project sa Mindoro kung saan pinuntahan at na-expose rin ng gobernador doon. Grabe, ang galing mo, Tay. Admar and Paul. Oo, marami yung mga impormasyon na nabanggit. Pero balikan ko lang muna itong sa ICC, no? Merong suggestion dito, ICI pala, meron ng suggestion dito si Senador Alan Peter Cayetano para lubusan talaga. Kasi nandun pa rin yung agam-agam, skeptic doon sa pagiging independent, ng Independent Commission. At isa sa kanyang mga suggestion, dapat daw maglagay ng religious leader, magsama ng oposisyon para maging tunay na independent. Anong nakikita niyo po rito? Well, tama, I agree, no? Magsama ng religious leaders, no? But more than the religious leaders and the civil society groups, no?
dapat meron ding mga academics, no? Meron ding mga technocrats. Kasi importante yan. Meron din dapat mga forensic accountants, no? At mga forensic auditors. Tama. Because the only way na matrace mo kung talaga bang merong corruption na nangyayari, kung ghost project naman talaga makikita mo kasi hindi mo nakikita. Di ba makikita mo talaga na ghost yan kasi wala kang nakikita. Pero Napaka-ironic, no? Makikita mo na ghost yan dahil wala kang nakikita. Grabe. yung mga substandards na projects, no, kailangan yan ng mga technical audits, no? Who are well versed in engineering language and engineering specifications. You must also have forensic accountants that are well versed in numbers and tracing the paper trail. Talagang malaking trabaho yan, Admar, no? At dapat pag-uunan ng talaga suggestion nilang yan, no? pansin yan. Again, let's go back to the proposal na yun na nga, dapat may backup na batas itong ICI. Gaano ba katagal tayo maghihintay, Admar? Kailangan pa ng batas. It have to go through the normal legislative mill, first, second, third reading, committee deliberations, kailan yan? So, Walang makukulong yan. ang mga tao are already restless. Because almost every day, in fact, every day, meron tayong nakikitang mga panibagong revelasyon. First, it was flood control. Next is the farm-to-market roads. There are articles that I've read, although not validated yet, of ghost projects, not by the military, but inside military camps and installations, who are again funded by legislators. In fact, one example is in Cebu, Admar, no? Yung naval base dito sa Lapu-Lapu City, Rafael Ramos Naval Station, merong missile storage facility na binalandra pa ni Congresswoman Cindy Chan, na mayor na ngayon, na was funded through her itong missile storage facility. Can you imagine a missile storage facility in the island of Mactan? Come on. Ay, nako. Katuwa ang mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakatuwa. Tawanan na lang talaga yung problema, mga kadunatics, sabi sa kanta. Kasi kung as a whole, grabe ng stress, mga kadunatics, ang naidudulot sa problema. And the only thing that you can cope up with all these things, mga kadunatics, is huwag magpa-apekto pero may banat. Di ba? What do you think, mga kadunatics? Comment down below and babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video. God bless you, mga kadunatics, and ingat palagi. Bye-bye.